Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa pagbabantas. Ano nga ba ang pagbabantas na ating aalamin? Ang mga bantas ay ginagamit upang maging malinaw ang kahulugan ng mga pangungusap. Mga simbolo na ginagamit sa pagsulat upang ipahayag ang iba't ibang diin, tono at instruktura ng mga pangungusap. At ngayon, narito ang 10 uri ng bantas at ang kanilang mga gamit. Ito ang mga uri ng mga bantas na ating tatalakayin ngayon sa ating session. Number 1 is tuldok, pananong o question mark sa Ingles, padamdam o interjection, kuwit o kama, kudlit o apostrophe, gitling o hyphen, tutuldok o kolon, tutuldok with o semicolon, paniti o quotation mark, at ang panghuli ay ang panaklong o parenthesis. Ngayon, unahin natin tatalakayin ang tuldok. Ang tuldok ay may iba't ibang paggagamitan. Ginagamit ang tuldok sa pananda sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Tingnan natin sa mga halimbawa na ito. Sa unang halimbawa, igalang natin ang watawat ng Pilipinas. Ang halimbawa ito ay halimbawa ng pasalaysay na pangungusap at nagtatapos siya sa tuldok. Next, bumili ka muna ng mantika sa tindahan ni Aling Rosa. Ang pangungusap na ito ay ang pautos na pangungusap. At ang pangungusap na ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. At ang panghuling pangungusap ay pumunta kami sa kaarawan ni Abi noong nakaraang linggo. Ang pangungusap na ito ay ang paturol na pangungusap. At nagtatapos din siya sa bantas na tuldok. Next is sa pangalan at salitang binaglat. Ang halimbawa nito ay si Ginang J. Kalimag ay mahusay magturo. Ang bantas na tuldok ay ginamit sa Ginang at sa J na letra. Number 2 halimbawa, si Binibining Andrea ang nakakuha ng first runner-up sa kaligsahan ng Miss Coed. Ang bantas na tuldok ay ginamit sa Binibining at Miss para mas madaling isulat at para hindi masyadong mahaba ang pangungusap. Kaya ginagamitan ng shortcut na mga word. Next na halimbawa ay si Dr. Jose Rizal ang ating bayani. Ang bantas na tuldok ay ginamit sa salitang doktor. Next is sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Halimbawa nito ay A, B, at 1. Ginagamit ang bantas na tuldok pagkatapos sa sulat ang mga letra o mga numero. Dako naman tayo sa pangalawang gamit ng bantas, ang pananong. Ginagamit ang pananong sa pangungusap na pananong. Halimbawa nito ay, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Kailan ang kaarawan mo? Ilang kayong magkakapatid? Ang bantas na pananong ay ginagamit kung ikaw ay nagtatanong. At kung ginagamit mo ang mga salitang ano, saan, kailan, ilan, at iba pa. Next na
pangungusap. Tingnan natin dito sa halimbawa, si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo, Republika ng Pilipinas. Sa pangungusap na ito, parang ginamitan ng pananong sa gitna ng pangungusap dahil nag-aalinlangan ang nagsasalita dito na si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo. Kaya ginamitan ng bantas na pananong sa gitna ng pangungusap. Nag-aalinlangan sila na si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo. Next, dako naman tayo sa pangatlong gamit ng bantas, which is the padamdam. Ang bantas na padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masiging damdamin. Tingnan natin sa halimbawa ito, kung ito ba ay nagsasaad ng matindi o masiging damdamin. Sa unang halimbawa, mabuhay ang Pangulo. Wow, ang ganda ng sapatos mo. Aray, naapakan mo ang paa ko. Ang bantas na padamdam ay ginamit sa hulihan ng pangungusap na ito. Pwede rin gamitin ang bantas na padamdam sa unang salita, gaya ng sa pangalawang halimbawa at sa pangatlong halimbawa. Next is ang pang-apat ay paggamit ng quit. Ang quit ay isang mahalagang bantas na ginagamit sa pagsulat ng mga pangungusap sa Pilipino. Ito ay may iba't ibang gamit na nagbibigay ng struktura at kahulugan sa mga pangungusap. Narito ang ilang pangunahing gamit ng quit. First, paghihiwalay ng mga salita sa isang serye. Halimbawa, kumain ka ng masustansyang gulay at prutas, gaya ng kalabasa, malunggay, papaya at iba pa. Ginamit ang quit upang paghiwalay ang mga salita tulad ng kalabasa, malunggay, papaya at iba pa. Sina Grace, Abby, May at Laika ay namasyal sa Kapitol kahapon. Ginamit ang quit dito sa mga pangalan na Grace, Abby, May at Laika. Bumili si Ali Rose ng papel, lapis at Laika na gagamitin niya sa kanyang pagbubuhay. Ginamit ang quit sa mga bagay na binili ni Ali Rose tulad ng papel, lapis at Laika. Pangalawa ay paghiwalay ng mga parirala o sunan. Ginagamit ang quit upang paghiwalayin ang mga parirala o sunan na nagbibigay ng karagdagang impormasyon o paliwanag. Halimbawa, ang aking kapatid na isang doktor ay nagtatrabaho sa ospital. Ginamit ang quit sa mga parirala o sunan dito sa ang aking kapatid, quit na isang doktor ay nagtatrabaho sa ospital. Pangatlo ay paghihiwalay ng mga pangungusap. Halimbawa, paghiwalay ng mga pangungusap. Ginamit ang quit upang paghiwalayin ang mga dalawang magkahiwalay na pangungusap na magkakaunan. Halimbawa, ang araw ay sumisikat, ang ibon ay kumakanta. Ginamit ang quit upang paghiwalayin ang mga pangungusap na ang araw ay sumisikat at ang ibon ay kumakanta. Pang-apat ay paghiwalay ng mga direktang salita. Halimbawa, magandang umaga, patigla. Ginamit ang quit dito sa magandang umaga. Panglima ay paghiwalay ng mga apelyido at pangalan. Halimbawa, mahal kong JC. Ang paghiwalay ng mga
isinulat natin ang mga 100,000 dito na ito ay ginagamit natin ang bit sa number na ito. And next is, paghihiwalay ng mga petsa. Halimbawa, Enero 1, 2000 and 2024. Ang ginamit ang bit upang paghiwalayin ang araw, buwan, at taon sa mga petsa. Conclude, ang bit ay isang mahalagang bantas na nagbibigay ng struktura at kahulugan sa mga pangungusap sa Pilipino. Ang tamang paggamit ng bit ay nagpapabuti sa kalinawan at pagkakaunawaan ng mga nasusulat na teksto. Ang paggamit ng putlit. Ang putlit ay isang bantas na ginagamit sa pagsulat ng salitang Pilipino. Ito ay may dalawang uri, ang putlit pakaliwa at ang putlit pakanan. Ang putlit pakaliwa ay ito ang pagpapaikli ng mga salita. Ginagamit ang putlit pakaliwa upang paikliin ang mga salita. Halimbawa, siya't ikaw ay may dalang pagkain. Kami namasyal sa parke kahapon. Ang pagbabago ng tunog ng titik, ginagamit ang putlit pakaliwa upang baguhin ang tunog ng titik sa ilang mga salita. Ang putlit ay ginagamit natin upang pagpapakita ng pagbigkas upang ipahiwatig ang ilang mga salita. Kalawang gamit ng putlit ay ang putlit pakanan. Pagpapakita ng pagmamayari, ginagamit ang putlit pakanan upang ipahiwatig ang pagmamayari ng isang tao o bagay. Halimbawa, kaibigan ko para sa kaibigan ko. Kotsenya para sa kotsenya. Isang gamit naman ng putlit pakanan ay pagpapakita ng pagpapaikli. Ginagamit ang putlit pakanan upang ipahiwatig ang pagpapaikli ng isang salita. Halimbawa, ginang para sa ginang. Binibini para sa binibini. Mahalagang tandaan natin na ang paggamit ng putlit ay hindi palaging kinakailangan. Ang paggamit ng putlit ay nakabatay sa konteksto at sa estilo ng pagsulat. Ang mga ilang tao ay hindi gumagamit ng putlit sa kanilang pagsulat. Sa pangkalahatan, ang putlit ay isang mahalagang bantas na nagbibigay ng struktura at kahulugan sa mga pangungusap sa Pilipino. Ang paggamit ng gitlit. Ang gitlit ay isang mahalagang bantas na ginagamit sa pagsulat ng mga pangungusap sa Pilipino. May iba't ibang gamit ng gitlit na nagbibigay ng struktura at kahulugan sa mga pangungusap. Narito ang ilang pangunahing paggamit ng gitlit. Sa pagpulit ng salitang ugat, halimbawa, araw-araw, masayang-masayang, isa-isahin. O ang mga ibang halimbawa nito, gabi-gabi na lamang siyang umuwi ng bahay. Kung kani-kanino niya ibinigay ang kanyang mga laruan, ginagamit sa kani-kanino ang gitlit sa pangungusap na ito upang ang unang gamit ng gitlit ay sa pagpulit ng salitang ugat. Sa pagpulit ng isang salitang ugat, ito ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga salita na inuulit ang buong salitang ugat o dalawang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, masayang-masaya, isa-isahin. Kalawa ay paghiwalay ng unlapi at salitang ugat. Ginagamit ang gitlit upang paghiwalayin ang unlapi na nagtatapos sa katinig at ang salitang ugat na nagsisimula sa katinig. Ito ay upang maiwasan ang pagbabago ng kahulugan ng salita. Halimbawa, may-ari, tag-init,
pag-asa, mag-isa, pag-alis. Ginagamit ang bibling upang paghiwalay ito ay nagtatapos sa kainin. Napapansin natin na nagtatapos sa kainin dito kaya ginamit ang bibling. Pangatlong gamit ng bibling ay paghiwalay ng mga salita sa tambalang salita. Halimbawa, humigit at kumulang, nagiging humigit kumulang. Bahay na aliwan, nagiging bahay aliwan. Dalagang tagabukid, naging dalagang ulo. Ang paghiwalay ng mga salita sa tambalang salita ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga salita kung may mawawalang kataga o salita sa pagitan ng mga ito. Pang-apat ay paggamit sa tanging pangalan. Ginagamit ang bibling upang paghiwalayin ang labi at ang tanging ngalan ng tao, lugar, rang o simbolo. Halimbawa, Maka-Diyos, Tag-Luzon, at Maha-Japan. Magja-Japan. Paggamit sa panlaping ika. Ginagamit ang panlaping ika sa numero o pamilya. Halimbawa, ika-10 ng umaga, ika-10 ng umaga, ika-3 ng hapon, at sinta. So, paggamit ng panlaping ika, halimbawa, ika-10 ng umaga, ika-20 kabanata, ika-12 na buwan. So, ang ika ay ginagamit ang panlaping ika sa numero o pamilya. Paggamit sa peryodo ng babae. Paggamit sa peryodo ng babae upang paghiwalayin, ginagamit ang bibling upang paghiwalayin ang apelyido ng babae at ng kanyang asawa. Halimbawa, kay nagaling ng ang kanyang pangalan dati, pero nung nag-asawa siya ay nagiging palya na. Kay nagaling ng ginamit ang bibling upang paghiwalayin ang apelyido ng kanyang asawa. Conchita Ramos Cruz. Is ang tutulog o tinatawag sa Ingles na semicolon. Ay, colon. Ang tutulog o sa Ingles na tinatawag na colon. Ang tutulog ay isang bantas na ginagamit sa pagsulat ng mga pangungusap sa Pilipino. Ito ay nagsisilbing tagapag-isa ng mga kaisipan, nagbibigay ng karagdagang impormasyon at nagpapakilala ng listahan o enumerasyon. Narito ang ilang pangunahing gamit ng tulog. Ang una ay magbibigay ng karagdagang impormasyon. Halimbawa, maraming halaman ang namumulaklak sa hardin tulad ng rosas, orchids, santan, gumamela at iba. Ginagamit ang tutulog upang magbigay ng karagdagang impormasyon dito sa maraming halaman at namumulaklak sa hardin. Nagbigay siya ng karagdagang impormasyon na ang mga halaman doon ay rosas, orchids, santan, gumamela at iba. Pangalawang gamit ng tutulog ay ang ikalawang gamit ng tutulog ay pagbibigay ng karagdagang impormasyon. Ang pagbibigay ng karagdagang impormasyon ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon o paliwanag tungkol sa isang pangungusap o pamilya. Halimbawa, ang aking kaibigan ay isang magaling na manunulat. Nagsusulat siya ng mga tula, nobela at sanaysay.
Sinasabi dito na ang pangusap na ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon kasi sinabi na dito na ang kanyang kaibigan ay nagsusulat siya ng mga tula, nobela at salaysay. Ang pangatlong gamit ng tutugo ay sa paghiwalay sa mga minuto at oras sa ito ng pagko sa isang tula, sa kabanata at talintod ng Biblia at sa mga pangsangpak ng palaaklatan, halimbawa 8 o'clock a.m., John chapter 16, verse 16. At ngayon naman ay dadaan tayo dito sa tutulog Ito ay nagbubudyat ng pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang suklay na hindi gumagamit ng pangatid. Dito sa tutulog may tatlo tayo kung paano natin ito gagamitin. Ang una is maaaring gumamit ng tutulog sa halip na tutulog sa katapusan ng batong panimula ng liham pangalakal. Sa halimbawa natin ng Ginoo, binibini at sa paggawa natin ng mga liham pangkaibigan, liham pang magulang, di ba yung ginagamit natin sa mahal kong guro? Yung ginagamit natin doon is yung tutulog So yun yung tamang paggamit ng tutulog dito sa una. At sa pangalawa naman ay ginagamit sa pagitan ng mga suklay ng tambalang pangungusap kung hindi pinag-ugnay ng panganig. Dito sa halimbawa natin is kumain ka ng maraming prutas, ito'y makakabuti sa katawan. Dito sa halimbawa natin, hindi siya ginamitan ng panganig, kaya yung ginamit niya is tutulog At kung isalin natin ito gamit ang panganig ay kumain ka ng maraming prutas dahil sa ito'y makakabuti sa katawan. So yun yung pagkakaiba ng paggamit ng tutulog at paggamit ng panganig. At dako naman tayo dito sa panibig. Inilalagay ito sa unahan at dulo ng isang salita. Meron din tayo tatlong pinanggagamitan ng panibig. Ang una ay ginagamit upang ipakita ang kabubuang sinasabi ng isang nagsasalita o tuwirang sige. Sa halimbawa natin dito, hindi handa ang problema para hindi ka makapag-aral, sabi ng nakakarami. So ginagamitan siya ng panibig upang ipakita yung kabuuan ng isang pangungusap. Sa pangalawa is ginagamit upang mabigyan din ang pamagat ng isang pakayagan, magasin, aklat at iba't ibang mga aklat. Dito sa halimbawa natin, nagbukas na muli ang Manila Times. So dito, ginamitan nila ng paliki yung Manila Times upang mabigyan ng din or mabigyang din yung pinag-uusapan dito sa pangungusap. Dito naman sa pangalawa is isang lingguhang babasahin ang liwayway. So yung ibinigyang palibig dito is yun yung gustong bigyan din ng pangungusap. Dito naman sa pangatlo is napaluha ang marami ng napanood ang dulang anak ni Lahat. So binigyan din dito sa pangungusap na ito ang anak
Ginamitan siya ng panaklo. Ito yung taon na 1961 hanggang 1996. So ngayon naman, dadapo tayo sa mga iba't ibang estratehiya na pwede natin gamitin kapag nagtuturo tayo sa mga elementarya yung iba't ibang uri ng pagbabantas. So ang unang estratehiya natin ay Sa estratehiyang ito, sulatan mo ako na ayon sa Baitang 6 at pwede siya sa taktang aralin. Ang paksa sa estratehiyang ito ay wastong gamit ng bantas at ito ang panuto. Gumawa ng liham tungkol sa iyong kaibigan o magulang na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. Gamitan ito ng mga wastong mga batas. Sa diskusyon natin, tatalakay natin ang mga ginamit nating batas sa liham na ating gagamitin. At sa activity na ito, gumawa ng liham tungkol sa iyong kaibigan o magulang na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. Gamitan ito ng wastong pagbabantas. Sa takdang aralin na ito, sila ay gagawa ng liham tungkol sa mga kaibigan nila o kaya ang magulang nila. At ang gagawin nila ay ang ilalagay nila sa liham na iyon ay ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kaibigan o sa mga magulang nila. At pagkatapos na sulatan nila, ito ay gamitan nila ng mga wastong mga batas, gaya ng tuldok, kuwit, tutudok, kuwit at iba pa. At sa estratehiyang ito, may kasanayang hindi malilinang ang mga bata. Kasanayang lilinangin. Pagtukol sa iba't ibang uri ng batas, kritikal na pag-iisip, at paggawa ng pangungusap. Sa pamamagitan ng liham na gagawin nila, ay natukoy nila ang iba't ibang uri ng batas at magagamit din nila ang mga iba't ibang uri ng batas. At pangalawa ay ang critical na pag-iisip. Sa pamamagitan ng liham na gagawin nila ay makapag-iisip sila ng critical. May mga salita na pwede nilang ilagay na At sa pangatlo ay paggawa ng pangungusap. Sa kasanayan ito ay malilinang ang kanilang paggawa ng pangungusap dahil sa pamamagitan ng liham na gagawin nila, marami silang i-construct na pangungusap. Next is the Ang ikalawang strategiya na gagamitin ay hashtag ensayolita. Ang hashtag ensayolita ay isang hirang paraan upang mapag-aralan at mailapat ang wastong gamit ng pantas sa pagsulat ng tula at iba pa. Ang pagpapahayag ng damdamin at emosyon ay nagdaragdag ng elemento ng pagkamalikhain at pag-unawa sa paksa. Ito ay pwedeng gamitin sa application ng ang grade level ng tuturuan ay Baitang 6. Ang paksa na gagamitin ay wastong gamit ng landas. Ang unang grupo ay magbahagi ng isang halimbawa ng ulat tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at basahin ito ng may pagpapahayag ng damdamin at emosyon gamit ang mga napag-aralan ng mga bantas. Ang pangalawang grupo naman ay magbabahagi ng isang halimbawa ng talumpati tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya at basahin ito ng may pagpapahayag ng damdamin at emosyon. Ang pangkat 3 ay magbabahagi ng isang halimbawa ng kwento tungkol sa pagpapahalaga sa kapwa at basahin ito ng may pagpapahayag ng damdamin
damdamin at emosyon. Sa madaling salita, ang bawat pangkat ay may takdang gawain na may kinalaman sa pagpapahalaga sa sarili, pamilya at kapwa, at ang paggamit ng wastong landas. Ang pagpahayag ng damdamin at emosyon sa pagbabasa ay mahalagang bahagi ng aktibidad. Ang kasanayang na ginamit ay ito ay ang pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, ang pagsasalita sa harap ng klase at pagbabahagi ng sariling likha ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Ang kalawang kasanayang na ginamit ay ang pagsunod sa panunod sa tamang pagbigkas. Ang pagsunod sa mga tagubilin at pagsasalita ng malinaw at tama ay mahalaga sa pagpapahayag. Ang pangatlo ay mahasa sa pagbabasa na may tindig. Ang pagbabasa ng may tindig at emosyon ay nagpapaganda ng pagpapahayag at pag-unawa sa teksto. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga hindi lamang sa pag-aaral ng Filipino, kundi sa pangkalahatang pag-unlad ng mag-aaral. At ang pangatlong estratehiya naman ay modelong pagbabasa. Dito is magagamit natin ito sa part ng pagtatalakay sa Baitang 6. So, ang panuto dito is makinig ng mabuti habang binabasa ko ang talata, pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa ng may tamang tindig gaya ng pagbabasa. So, dito sa modelong pagbabasa is mauuna yung guro na magbasa, pakikinggan ng mga mag-aaral, at pagkatapos nun ay ipapaliwanag ng guro kung ano yung tamang pagbabasa ng isang talata. So, tulad na lamang itong bago natin makikita kung paano yung pagbabasa ng may tamang hindi, ito yung mga kasanayang niligamit ng modelong pagbabasa. Dito is pagtukoy sa kaisipan na dapat bigyan ng diin. Sa pagbabasa ng isang talata is matutukoy ng mga bata kung ano ba yung mga kaisipan o yung parte ng pag-uusap na dapat bigyan nila ng diin. Dito naman sa pangalawa is pag-alam sa angkop na damdamin habang nagbabasa. Dito naman is sa pagbabasa nila ng talata is gagamit sila ng angkop na damdamin upang mas maging maliwanag yung pagbigkas at pagkaunawa ng mga tagapakinig. At dito naman sa paglikha ng makikipag-ugnayan, base sa kanilang pagbabasa is nakakapaglikha sila ng makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng may tamang tindig na sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng bandas. At dito naman sa pang-apat is paggabay sa ibang mag-aaral. Sa modelong pagbabasa is yung mga mag-aaral na mas nakakaalam sa pagbabasa is tuturuan nila o gagabayan nila yung mga kamag-aaral nila upang matuto ito sa wastong pagbabasa. Kaya ito pinamagatang modelong pagbabasa. So yung gagawin ng guro is ito yung halimbawa. Babasahin muna ng guro yung talata ng may tamang tindig. Sa halimbawa ay, ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga. Ito ay hindi dapat pinapabayaan. Kapag ito ay aalagaan, ang mga maging masasamang epekto nito ay ang pagkakaroon ng baha, landslide, flash flood, at marami pang iba na makakasama sa ating kalikasan. Kung bubunihin mo ang lahat ng mga masasamang epekto, hindi ito makakabuti sa atin. Noong Setyembre 26, 2009, ang Ondoy na isang malakas na bagyo ay tumama sa Pilipinas. Maraming nabaha at nagkaroon ng mga flash floods at landslide. Ano ang sanhi nito? Isa na dito ang hindi pag-aalaga ng mabuti ng ating kalikasan at kapaligiran. Kung hindi tayo nagputol ng mga puno para lang magkaroon ng mga gusali at mga
yung bantas na yung iba't ibang uri ng bantas at saka yung mga simbolo nila. Gaya na lamang dito, tutol dogwit. So, yung isusulat ng puro yung tutol dogwit at saka isusulat niya din kung ano yung bantas na iyon. Para kung ganun ay mas maintindihan at mas maalala ng mga bata kung ano yung mga bantas na ginagamit natin. Ang paggamit ng bantas ay mahalaga sa pagsulat dahil ito ay nagbibigay ng iba't ibang diin at istruktura sa mga pangungusap. Narito ang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang paggamit ng mga bantas. Una is kalinawan ng mensahe. Ang bantas ay tumutulong upang maging malinaw ang mensahe ng manunulat. Halimbawa, ang paggamit ng tuldok ay nagpapakita ng pagtatapos ng isang buong pangungusap, habang ang kwento ay nagpapahayag ng isang pahayag o opinyon. Ang bantas ay mahalaga para ang bantas ay mahalaga para sa isang magbabasa para magkaroon siya ng kalinawan sa mga mensaheng binabasa niya. Pangalawa, kung bakit mahalaga ang paggamit ng mga bantas ay pagpapahayag ng damdamin. Ang damdamin ay ginagamit upang ipahayag ang matinding damdamin o emosyon na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa nararamdaman ng manunulat. Nasabi ko kanina sa ating diskusyon na ang gamit ng iba't ibang uri ng bantas ay nagpapahayag ng mga damdamin, tulad ng bantas na padamdam at iba pa. Pangatlo, kung bakit mahalaga ang paggamit ng uri ng bantas ay ang pagtatanaw at pag-iwan ng ideya. Ang puntos ay ginagamit upang ipakita ang pagtatanaw o pag-iwan ng isang ideya na nagbibigay daan sa mambabasa na maunawaan ang konteksto ng mensahe. Pang-apat ay pagkakaiba ng ideya. Ang parehong panlabas at panloob na bantas ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba ng dalawang bagay o ideya na nagpapalawak ng pag-unawa sa mga kontrastang aspeto ng teksto. Ang sinasabing parehong panlabas at parehong panloob ay ang parenthesis o ang panaklong na bantas. At ang panghuli kung bakit mahalaga ang paggamit ng mga bantas ay ang pagbibigay diin. Ang kurang pagsulat at kurang buhol ay ginagamit upang i-highlight o bigyang diin ang mahahalagang bahagi ng teksto na nagtutulak sa mambabasa na bigyang pansin ang mga ito. Iyon ang 5 kahalagahan ng paggamit ng mga bantas. Kaya kailangan natin pag-aralan ang mga uri ng bantas upang mabigyan tayo ng mga kaalaman kung paano natin ito gamitin at paano natin ito pahalagahan. Sa kabuuan, ang paggamit ng bantas ay nag-aambag sa mas epektibong komunikasyon sa pamamagitan ng nakasulat na salita na nagpapadali sa mambabasa na maunawaan ang mensahe ng manunulat ng mas malinaw at tumpak. At dito nagtatapos ang aming talakayan